Magandang araw po, Sir Jess. At sa lahat ng nakikinig sa inyo pong munting channel, ako nga po pala si Gilier. At katulad ng ibang nagbahagi ng kanilang kwento sa inyo pong channel, ay meron din po akong kwentong gustong ibahagi sa inyo na may kinalaman sa mundo ng misteryo at kababalaghan ng mundong ating ginagalawan. At upang lubos po ninyong maunawaan ang lahat, narito po ang umpisa ng aking kwento. Naninirahan noon si Jess sa isang baryong medyo may kalayuan sa bayan at kinakailangan pang gumamit at sumakay ng bangkang dimotor o pampasaherong bangka ang pamilya o mag-anak nila Mang Raul, isang magsasaka at inuupahan ng kanilang mga kabaryo na magtanim ng mga palay, mag-akyat ng niyog upang ibagsak sa lupa na siya namang ginagawang kopra at mag-ani ng mga palay. Katuwang ni Mang Raul ang kanyang butihin at mabait na asawang si Aling Claudia na siyang pangunahin at pang-araw-araw na pinagkakakitaan ng haligi ng tahanang si Mang Raul. At pagminsan na may pumapalaot din si Mang Raul upang manghuli ng isda gamit lamang ang kanilang maliit na disagwang bangka kung saan ay marami na itong butas. Tumatagas na rin dito ang tubig dagat, subalit pilit itong kinukumpuni at ginagawa ng paraan o solusyon ni Mang Raul dahil sa sadyang napakalaking tulong talaga ng bangkang iyon sa kanila. Katulong ang kanilang panganay na anak na masasabi talagang isang masunurin at mabait na batang si Pakundo o mas kilala sa kanilang baryo sa pangalang si Undo, ay magkatuwang nilang mag-amang inihahagis sa malawak na karagatan ang kanilang dalang lambat. Sila ay umaasang makakahuli sila gamit ang kanilang pag-aaring lambat ng mga isdang maaari nilang ibenta sa kanilang mga kabaryo. At ang matitira sa mga isdang kanilang mahuhuli ay siya namang kanilang nagsisilbing ulam. Yan po, Sir Jess, ang kalimitang ginagawa nilang mag-ama sa tuwing nagkakataong araw na walang pasok sa school itong si Undo. Dahil ang totoo po niyan, Sir Jess, ang kinapepwestuhan ng kanilang bahay sa kanilang baryo ay nasa mismong tabing dagat. 6 na magkakapatid itong sila Undo o si Mang Pakundo, kung kaya't normal na para sa kanya bilang isang panganay na anak na marunong umunawa sa kalagayan ng kanyang mga magulang ang tumulong sa kanila upang masuportahan ang kanilang pamilya sa pang-araw-araw na gastusin. Lumaking magalang at marunong rumispeto sa kapwa, lalong-lalo na sa mga matatanda itong si Mang Undo. Sa kanilang baryo noong mga panahong iyon na nasasaklaw o nasasakupan ng kabisayaan, ay hindi rin nakaligtas ang kanilang baryo sa mga taong mahihilig na dumayo sa kanilang baryo upang makipagsabong o sa madaling salita, Sir Jess, mga taong sabongero na nanggagaling pa sa iba't ibang lugar. May mga dalang mga manok panabong upang kanilang itapat at tumbasan ang mga panabong ng kanilang mga kabaryo. Saksing buhay si Mang Undo kung papaanong maging ang kanyang amang huwaran na si Mang Raul ay isa rin sa kanilang kabaryo na mahilig mag-alaga ng mga iba't ibang klase ng mga manok panabong. Katunayan po, Sir Jess, halos ang nagsisilbi ng bakod o harang sa kanilang bahay ay ang mga magkakadugsong-dugsong at mga nakapaikot na mga kulungan ng mga manok panabong na gawa o yari sa pinagbiak-biak na kawayan. Umaga't hapon, pagkatapos ng mga obligasyon sa araw-araw ni Mang Raul at mag-surrender ng perang kanyang kinita sa kanyang asawang si Aling Claudia, ay ang kanyang mga manok panabong na ang kanyang inaasikaso habang siya ay nagpapahinga at humihigop ng mainit na kape. Madalas ring si Mang Undo ang naaatasan ni Mang Raul na siya ang magpakain at magpainom sa kanyang mga panabong
Sa oras na si Mang Raul ay maagang maaga pang umaahon sa bundok, dahilan yun Sir Jess, upang magkaroon ng kaunting hilig at kalaunay. Maging itong si Mang Undo ay nakakaramdam na rin ng hilig sa pag-aalaga ng mga panabong ng kanyang ama. Naalaman niya ang mga pangalan ng bawat manok o ang klase ng bawat manok at kung papaano ito ikondisyon. At nagkahilig na rin siyang pumunta at sumama sa kanyang ama sa bawat baryong may magaganap na salpukan. Kasama ng kanyang ama ang kanyang mga kaibigan o kumparing mahihilig din sa sabong, lalong-lalo na nga sa tuwing sasapit na Sir Jess ang araw ng linggo. Bagamat ganoon Sir Jess itong si Mang Raul na nagkaroon ng ganoong klaseng hilig o masasabi na ngang isang sugal o bisyo, ngunit kahit kailan Sir Jess ay hindi siya nagbigay ng sama ng loob at sakit sa ulo sa kanyang pamilya, lalong-lalo na nga sa kanyang asawang si Aling Claudia. Marunong siyang magdala ng kanyang bisyo. Meron siyang limitasyon at hindi niya kailanman inaasa sa sabong ang kanilang buhay. Marunong din siyang makiramdam sa bisyong nasa kanya. Ibig mong sabihin Sir Jess, hindi siya sagad kung pumusta at pag alam niyang minamalas na ang araw niya sa pagsasabong o sa mga sabongang kanilang puntahan, ay hindi na niya isinasabak at ipinagsasapalaran pa ang kanyang mga manok panabong. Lalong-lalo na nga Sir Jess, ang kanyang natitira pang perang pamusta. Sa madaling salita po Sir Jess, isa siyang sabongero o magsasabong na mayroong kontrol sa kanyang bisyong kinahiligan. At sana po Sir Jesse Boy, kung meron man pong mga sabongerong nakikinig ngayon sa inyo pong channel, sana po maging huwaran at katulad po tayo ni Mang Raul. Tuloy na po tayo Sir Jess sa ating kwento hanggang sa isang araw noon, habang sila ay nasa kanilang mismong sabungan sa kanilang baryo, kung saan ang mga araw na yon ay nagkataong kasama si Mang Undo ng kanyang ama at ng kanyang mga kumpare doon, at meron silang mga dalang tig-iisang mga mandirigmang mga manok panabong. At makikita sa paligid ng sabungan ang mga dayong mga magsasabong na nagmumula pa o nanggaling sa kanilang mga kadikit na baryo. Ay may isang matandang lalaking may dalang panabong na isang bulik. Nakasuot ito ng salakot at kupas na pantalon at long sleeve. Sa hitsura nito nasa edad 60 pataas na ito. Lumapit ito kay Mang Raul at mayroon siyang ibinulong sa kanya. Tong, anak mo ba yung may hawak na panabong na isang ginintuan? Pabulong na pagkakasabi nito kay Mang Raul, kung saan ang tinutukoy nito ay ang binatang si Mang Undo, at hawak niya noon ng mga sandaling yon ang panabong ni Mang Raul na isang ginintuan o isang gold. Mao po Tatang Delpin. Bakit po Tatang? Muling inilapit ng matanda ang kanyang bibig sa tenga ni Mang Raul at nakita ng lahat ng kanyang mga kumparing kasama sa sabungan na patuloy itong nagsasalita ng seryoso at pabulong kay Mang Raul. Nakanganga naman ang bibig ni Mang Raul at parang namamangha ito sa mga isinasabi sa kanya ng matandang magsasabong. Pagkatapos na magsalita o bumulong ng matandang si Tatang Delpin kay Mang Raul, ay nakita nila itong dumistansya sa kanya at tumalikod at sa kamarahang naglakad pabalik sa kanyang mga kasamahan. Manghang-mangha naman at habol na sinundan ng tingin ni Mang Raul ang matanda. Sa kanito ibinaling ang kanyang paningin sa direksyon ng kanyang anak na si Mang Undo. Paring Raul, ano bang importanteng mga sinabi sa iyo ng matandang si Tatang Delpin? At parang napaka-importante naman ata. At nagawa pa niyang ibulong sa iyo yon. Pabirong pag-uusisa ni Mang Mundoy kay Mang Raul. Wala paring Manday. Gusto sana niyang itapat ko sa panabong niyang bulik ang aking panabong. Pero tinanggihan ko siya dahil sa ang gusto kong makaharap ng aking gold.
ay ang panabong ni Palusot. Sagot sa kanya ni Mang Raul, kung saan ang tinutukoy nitong si Palusot ay isang mamang magsasabong sa kanilang bayan na mayroong mga panabong na wala pang ni isa pang nakakatalo sa kanyang mga dinadalang manok sa bawat sabungang kanyang pinupuntahan. Ngunit kapansin-pansing walang kurap ang titig nito kay Mang Undo o sa kanyang panganay na anak na may hawak na isang malagintong panabong. Ilang sandali lang ng mga sandaling yon ay merong mga dumating na 3 kalalakihan. Isa sa mga ito ay ang mamang may bitbit na bayong na naglalaman ng isang manok panabong. Parang Raul, narito na si Palusot. Ito na ang ating pinakahihintay upang ating itapat sa kanyang panabong ang iyong malaginto. Pabulong na pagkakasabi naman ng isa pa sa kanyang kumparing si Mang Edgar. Pagkalapit nila Mang Palusot sa Kristo at sentensyador ng sabungan, ay meron siyang ibinulong sa mga ito. Pagkatapos ay nagsalita ang sentensyador sa lahat ng mga taong may mga dalang panabong, kung sino sa kanilang lahat ang may gustong itapat sa kanyang panabong na isang abuhin. Sumagot naman si Mang Damian, isa sa mga kumpare ni Mang Raul, na ang gold o ang malaginto ni Mang Raul ang gusto niyang iharap sa panabong ni Mang Palusot. Tumango-tango naman ang mamang si Mang Palusot nang kanyang marinig yon. Pagkatapos noon ay inareglo na kaagad ang mga pusta ng Kristo habang abalang-abala sa kanilang ginagawang pagkabit ng tari. Ang tigmagkabilang panig, aminado itong si Mang Undo. Nakabadong-kabado siya habang nakikita niyang kinakargahan na ni Mang Isong ang panabong ng kanyang ama, sapagkat alam na niya ang usap-usapan o mga kumakalat na balita tungkol kay Mang Palusot. Ang mga usap-usapang meron itong taglay na hindi pangkaraniwang kakayahan na wala sa isang ordinaryong tao. Meron din itong swerte, lalong-lalo na sa larangan ng sabong. Usap-usapan ding meron itong tinataglay na mutya sa kanyang katawan na nanggaling sa isang uri ng hayop na kung tawagin ay mutyang nakuha niya sa isdang palus. Mabisang mabisa raw ito sa tuwing ito'y ginagamit at dinadala ni Mang Palusot sa bawat sabungang kanyang puntahan, at yun din ang dahilan kung bakit mula sa kanyang orihinal na pangalan na si Mang Bienvenido ay nauwi ito sa palayaw at tawag na si Mang Palusot, dahil yun ay kinuha sa kanyang mutyang galing sa palus. Wala namang nakita si Mang Undo na ikinabit o ikinarga si Mang Palusot sa kanyang panabong na isang abuhin, hindi kagaya ng ibang nilalagyan ng usal at mutya ang paanan ng panabong, malapit o kadikit ng tari. Simple lamang ang mga ito. Habang kanilang ikinakabit ang tari sa abuhin, pinagharap na silang dalawa ng sentensyador sa gitnang bahagi ng sabungan. Dala ang kanilang mga panabong. Pinagharap nila ang dalawang panabong at magkasabay na binitawan sa sahig ng sabungan. Nagpakawala agad si Reyes ng sunod-sunod at walang palyang pagpalo at pag-atake ang abuhin ni Mang Palusot sa malaginto ni Mang Raul. Sa bawat pagbaon ng tari sa katawan ng malaginto galing sa abuhin, ay siya namang malakas na pagdagundong ng dibdib ni Mang Undo. Nakakabinging hiyawan at sigawan ang nooy maririnig sa labas ng sabungan. Bumulagta ang malaginto sa sahig ng sabungan. Hindi pa man ito nakakabangoy o marangkadang muli sa kanya ang abuhin. Nagpilit na sumalubong sa kanya ang malaginto at nagpang-abot silang dalawa sa ere at naglaglaga na ang kanilang mga balahibo sa sahig ng sabungan. Pagbagsak nila sa lupay, pilay na ang malaginto ni Mang Raul. Halos mangiyak-ngiyak na noon ang binatang si Mang Undo dahil nakita niyang wala ng pag-asa pang manalo ang kanilang malaginto sa abuhin ni Mang Palusot. Samantalang nananatiling matikas pa rin ang abuhin na parang kabibitaw pa lamang nito. Wala ring makitang sinyalis na ito'y may tama ng tari dahil ni ultimong isang balahibo nito ay walang makikita
sa paligid o sa loob ng sabungan. Paring Raul, mukha yatang mabibigo ang malaginto mong tudasin. Ang abuhin ni Palusot, ang nag-aalalang sambit ni Mang Rodolfo kay Mang Raul. Siya nga, paring Rodolfo. Ang bilis umatake ng abuhin. Kakaiba ang paraan niya makipaglaro. Nagtataka lamang ako, paring Rodolfo, kung bakit bigla-bigla na lamang nagbago kung makipaglaro ang aking malaginto. Sagot pa ni Mang Raul sa kanyang kumpare. Bagamat nasa ganoong sitwasyon na ang kanilang panabong, ay hinding-hindi pa rin maalis-alis sa isip ni Mang Raul ang mga salitang sinabi sa kanya ng pabulong ng matandang magsasabong na si Tatang Dilpin. Lagi niyang ibinabaling ang kanyang paningin sa kanyang panganay na anak na si Mang Undo. May katotohanan kaya lahat ng mga sinabi sa akin ng matandang si Tatang Dilpin tungkol sa aking anak na si Pakundo? Ang nalilito at naguguluhang tanong niya sa kanyang sarili habang nagigirian na at nagdidikdikan sa gilid ng ruweda ang dalawang panabong. Bagsak na at nahaluan na ng mayapot at mapupulang dugo ang balahibo sa katawan ng malaginto. May malaking tama ito sa kanyang tiyan na siyang naging dahilan upang maglabasa na ang kanyang mga bituka sa kanyang katawan. Panalo si Reyes, panalo ang abuhin, panalo si Mang Palusot. Bagamat ganoon ang sinapit ng kanilang panabong sa panabong ni Mang Palusot, ay ni minsan ay hindi kinakitaan ng pagkainis si Mang Raul. Nananatili lamang itong kalmado at naging taliwas naman yon sa mga naging hitsura ng kanyang mga kumpare. Aborito ang mga ito dahil nasayang lang ang kanilang mga perang ipinusta sa malaginto ni Mang Raul. Nais ko lamang magpasalamat sa iyo, Raul, dahil sa ginawa mong pagtanggap sa aking hamon na ang panabong mo ang isasabak o itatapat sa aking abuhin. Ang seryosong pagkakasabi ni Mang Palusot kay Mang Raul. Walang ano man yun, Palusot. Bien. Natutuwa akong minsan kong naitapat sa iyong panabong ang aking malaginto. Higit sa lahat, nakaharap ko ang isang taong tanyag at kilala ng lahat ng mga magsasabong. Salamat, Bien. Pagkatapos na sabihin yon ni Mang Raul sa kanya, iniabot nito ang kanyang kanang kamay kay Mang Raul at nakipagkamay naman sa kanya si Mang Raul upang sabihing walang personalan sa larangan ng sabong. Nga pala, Raul, sana sa susunod ay mabigyan muli tayo ng pagkakataong magkaharap. Ang ating mga manok panabong. Salamat ulit, Raul. Pahabol pang wika sa kanya ni Mang Palusot, ni Mang Bien, bago ito tuluyang tumalikod sa kanila. Pagkatapos si Reyes ng laban ng kanilang malaginto, ay nagpasya na silang mag-amang bumalik na o umuwi na sa kanilang tahanan at huwag nang magtagal pa doon sa sabungan. Nagpaalam na rin siya sa kanyang mga kumpare at habang silang mag-amay naglalakad sa daan pauwi sa kanilang tahanan kung saan ang kanilang sabungan noon ay nakapwesto sa paanan ng bundok nang bigla na lamang. Totoong lahat. Ang mga sinabi ko sa iyo, Raul. Darating ang panahon at ang itinakdang araw na ang panganay mo na anak na yan ay bibiyayaan ng karagatan ng isang mutyang magpapabago sa inyong buhay. Halos mapatalon at madapa itong si Mang Raul dahil sa biglaang pagkagulat, dahil sa bigla na lamang sumulpot sa unahan ng daang kanilang nilalakaran ang matandang si Tatang Dilpin at ganoon din si Mang Undo. Maging siya may kamuntik-muntikan na niyang maitapon ang kanyang dalang bayong dahil sa bigla na lamang siyang nagitla sa matandang magsasabong na si Tatang Dilpin. Jesus Mariosep naman, Tatang Dilpin, nakakagulat naman po kayo. Teka, bakit po kayo naririto? Hindi ba't nasa sabungan kayo kanina? Nagtatakang tanong niya sa matandang nasa unahan ng daang kanilang nilalakaran at hawak-hawak nito ang kanyang panabong. Hindi na mahalaga pa yun, iyo. Malapit na. Nalalapit ng mangyari.
ang mga sinabi ko sa iyo. Sambit pang muli nito sa kanya. Itay, ano po bang ibig sabihin ni Tatang Dilpin? Bakit po parang ako ang kanyang tinutukoy? Inosenteng tanong ni Mang Undo sa amang si Mang Raul. Kuwan iho, Pakondo, huwag mo na lamang siyang pansinin. Tatang Dilpin, maraming salamat po sa mga sinabi mong yan. Pero kung totoo nga po yung sinabi nyo at mangyari man, ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na po kami sa inyo. Lalong-lalo na sa karagatang magbibigay ng sinasabi niyong mutya sa aking anak na si... Naging larawan at banaag ng gulat at matinding pagtataka ang itsura ni Mang Raul at maging si Mang Undo dahil hindi na niya nagawa pang ituloy ang kanyang sasabihin dahil nang muli nilang ibinaling ang kanilang paningin sa matandang magsasabong na si Tatang Dilpin ay wala na ito sa gilid ng daan. Magkailang beses pa nilang kinusot-kusot ang kanilang mga mata at nagpalingalinga sa paligid ng daan maging sa kanilang likuran. Ngunit hindi na nila nakita pang muli ang matanda. Tanging mga nagtataasang punong niyog, punong ipil-ipil at mga damo ang kanilang nakikita. Diyos ko po anak, tayo na! Dalian mo't baka iniingkanto tayo rito. O di kaya'y pinaglalaroan tayo ng mga hindi nakikitang mga nilalang. Sambit ni Mang Raul sa kanyang anak. Yun na nga ang kanilang ginawa. At halos magunahan silang dalawa sa daan. Walang imik sa bawat isa. At hindi sila lumilingon sa kanilang likuran. Aminado silang nakakaramdam na sila ng takot at hilakbot ng mga sandaling yon. 2 araw ang lumipas, Sir Diaz, mula nang mangyari ang sabong sa kanilang mismong baryo at nakaengkwentro nila Mang Raul sa sabong si Mang Palusot ay isang balita ang dumating sa kaalaman nila Mang Raul galing sa kanyang 2 mga kumparing kanyang nakasama sa sabungan. Parang Raul, alam mo na ba ang balita tungkol kay Tatang Dilpin? Yung panay at maya ang bulong sayo sa sabungan noong nakaraang araw? Tanong sa kanya ni Mang Mundoy na siya namang ikinagulat ni Mang Raul dahilan upang pansamantala niyang itinigil ang kanyang pagpapakain sa kanyang mga alagang mga manok panabong. Bakit paring Mundoy? Anong balita tungkol kay Tatang Dilpin? Nanginginig niyang tanong sa kanya dahil ang totoo, Sir Diaz, muli na namang nilukob ng kilabot ang kanyang katauhan nang marinig niya ang pangalan ng matanda. Pagkarating daw ni Tatang Dilpin sa kanilang tahanan ng araw na yon, pagkatapos ng sabong, ay bigla na lamang daw na sumama ang pakiramdam niya at inatake ng high blood. Nagawa pa naman siyang itakbo sa ospital sakay ng bangkang dimotor, ngunit hindi na rin siya umabot pa doon. Wala na pare, patay na si Tatang Dilpin. Klaradong pagkakasalaysay naman sa kanya ni Mang Rodolfo. Tuloy, sa narinig at nalaman niyang balitang yon galing sa kanyang 2 kumpare, ay mas lalo pa siyang nahintakutan dahil sa malakas pa at masigla si Tatang Dilpin nang kanilang makita yon sa sabungan ng araw na yon. Ay, ang buhay talaga mga pare. Hindi natin alam kung kailan tayo babawian ng buhay ng Panginoon. Kaya dapat, hanggat nabubuhay pa tayo, ay sikapin nating ipakita at iparamdam sa mga taong mahal natin ang ating purong pagmamahal at pag-aalaga para sa kanila. Yun na lamang, Sir Diaz, ang isinagot niya sa kanilang 2. Ngunit, ang totoo masyado talaga siyang nahihiwagaan sa matandang yon, lalong-lalo na nga sa mga katagang binitawan nito bago ito nawala sa mundo. Nagpatuloy sa paglipas ang mga araw, linggo at buwan sa buhay nila Mang Raul at ng kanyang anak na si Mang Pakondo na nanatiling bantog at walang sino mang mga magsasabong, tayo man o taga mismong kanilang baryo ay hindi kayang puksain o tanggalan ng katanyagan ang magsasabong na si Mang Palusot. Ang magsasabong na may mutyang usap-usapang nakuha niya sa isang uri ng hayop na kung tawagin ay mutya ng palos. Maraming mga sabongerong may mga mutya o kargadang inilalagay sa kanilang mga panabong
upang sumpain at kontrahin ang kanyang mga panabong. Ngunit lahat sila ay nabigong gawin yon. Isa na nga doon si Mang Raul na kahit pa'y anong manok panabong ang kanyang itapat. Sa panabong ni Mang Palusot ay bigong-bigo siyang manalo sa kanya. Isang balita, Sir Jess, ang pumutok at naging usap-usapan ng lahat ng mga tao sa kanilang baryo at paulit-ulit na maririnig sa mga debateryang mga radyo ang balitang nagbigay ng labis-labis na alalahanin, partikular na nga sa mga taong tulad nila Mang Raul na ang kanilang tinitirhan ay nakapwesto malapit sa karagatan. Dahil sa isang malakas na bagyo ang nooy tatama sa kanilang lugar na sakop ng Visayas. Isang bagyong masasabing mas malakas pa kaysa sa mga naunang tumaang bagyo sa kanilang lugar. Ramdam na nila noon ang pagbago ng timpla o hitsura ng karagatan, maging ang ihip ng hangin sa paligid. Naaalarma na ang ilan sa kanilang mga kabaryo. Ang iba'y nagsisilikas na at nagpasyang pansamantalang sa paaralan. Magpapalipas ng bagyo. Kung saan ang pampublikong paaralan sa kanilang baryo ay yari. Sa matibay at sinaunang yero ang bubong, simentado rin ang dingding maging ang sahig. At ito'y nakapwesto malayo sa karagatan. Yun din ang sinabi ng kanilang kapitan na yun ang kanilang magiging evacuation. Hindi pa man dumarating ang eksaktong oras ng pagdating ng malakas na bagyo'y naging abala na ang lahat sa paglilipat ng kanilang mga kagamitan sa naturang pampublikong paaralan. At ang ilan sa may mga alagang hayop sa bundok ay kanila na ang mga itong inihanap ng lugar na hindi ang mga ito mapipirwisyo ng paparating na unos. Kabilang na nga doon sila Mang Raul sa naging abala ng mga araw na yon. Lahat ng mga gamit nila at mga alagang mga panabong ay buhat-buhat nilang mag-ama at dinala sa evacuation. At nagmistula silang lahat na sardinas doon dahil sa nagsisiksika na silang lahat doon. 4:00 ng hapon, ang balitang aatake ang malakas na bagyo. 12:00 pa lamang ng katanghalian ay dinig na nilang lahat ang palakas ng palakas na ihip ng hangin. Nakakatakot kung pakinggan ang tunog na yon. Gumuguhit na rin ang kidlat sa kalangitan at mayat maya ang ginagawang pag-alboroto ng kulog. Rinig na rin nila ang paghampas ng mga naglalakihan at malalakas na alon sa karagatan na paniguradong muli na namang wawasakin ang kanilang mga tirahan doon. Makinig kayong lahat. Kompleto na ba ang lahat dito? Tiyakin nyo at suriin nyo at baka wala sa inyong mga tabi ang inyong mga mahal sa buhay. Masyadong malakas ang bagyong ito. Pasigaw na sabi ng kanilang kapitan nang biglang, Teka lamang po. Yung pong asawa ko, si Rolly. Kanina pa po siyang hindi nakakabalik dito. Nagpaalam po siyang babalik sa aming bahay upang tiyaking hindi aabuti ng alon ang aming bangka. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siya, Kap. Ang nag-iiyak at nag-aalalang pagkakasabi ni Aling Lourdes, kung saan ay sumakto namang o malapit lang sila sa kinapwepistuhan nila Mang Raul. Samantalang yakap-yakap na noon ni Aling Claudia, ang ina ni Mang Pakundo, ang kanyang mga nakakabatang mga kapatid. Ganoon ba? Sige. Sumama sa akin ang ilan sa mga tanod at baka kung napapaano na si Rolly. Kaagad namang tumalima sa kapitan ang mga tanod. Ngunit, wag na kayong lalabas, Claudia. Anak Pakundo, bantayan mo ang iyong ina at ang iyong mga kapatid. Paalala ni Mang Raul sa kanila. Bakit po, Itay? Saan po ba kayo pupunta? Takang tanong naman sa kanya ni Mang Undo. Anak, kinakailangan kong sumama kina kapitan. Mahirap na't baka may kung anong nangyari sa ating kabaryong si Rolly. Nag-aalalang sagot sa kanya ng ama. Pinigilan pa sana siya ng kanyang asawang si Aling Claudia. Ganoon din ni Mang Undo at sinabi sa kanyang hayaan na lamang niyang sinakapitan na
at ang mga tanod ang bahalang maghanap kay Mang Rolly. Subalit sadyang nagmatigas at nagpumilit itong si Mang Raul. Suot na niya ang kanyang kapote at ang kanyang buta ay sinundan niya ang papalayo ng sila kapitan at ang mga tanod. Ramdam na ng lahat ang paunti-unting paglakas ng buhos ng ulan, kulog at kidlat at hampas ng hangin sa paligid. Abalang-abala na ang lahat sa kanilang ginagawang pagdarasal at pagtawag sa Panginoon upang sila'y iligtas at huwag hayaang mapahamak sa malakas na bagyo. Sa kabilang ginagawang pag-alboroto ng panahon sa paligid ng hapon na yon, ay nanaig at nangibabaw pa rin sa puso't isip ni Mang Undo ang labis-labis na pag-aalala sa kanyang amang si Mang Raul na baka kung ito'y mapaano sa dalampasigan o karagatan. Naisip niyang baka siya'y matangay ng malakas na brutahe ng alon o di kaya'y mabagsakan ng mga naglalakihang mga puno sa daan, tamaan ng mga nagliliparang mga kung ano-anong mga bagay sa paligid. Dahil sa malakas na pagbayo ng hangin, na halos iangat na ang bubong ng paaralang kanilang kinaroroonan. Pag-aalalang normal na para sa isang tulad ng isang anak na may mabuting puso at pagmamahal sa kanyang mga magulang at pamilya. Kung kaya't dahil sa mga alalahaning iyon ay walang pagdadalawang isip niyang isinuot sa kanyang katawan ang kaputing binili pa ng kanyang ama sa kanilang bayan. Ganoon din ang butang sakto lamang ang laki sa kanyang mga paa. Huli na nang pigilan siya ng kanyang inang si Aling Claudia at ng iba pa sa kanilang mga kabaryo dahil nasa labas na siya ng evacuation at kasalukuyan na nga niyang tinatahak ang daan papuntang bahay nila Mang Rolly na nasa mismong tabing dagat lang din. Nakatirik ang kanilang bahay. At nang sa kanyang tansay, malapit na siya sa tahanan nila Mang Rolly, ay rinig na niya ang bawat paghampas ng alon sa tabing dagat at sa mga kabahayan. At nagtitilamsika na rin sa paligid ang tubig dagat nang meron siyang narinig na parang boses na nagkakagulo sa tabing dagat na yon. At pamilyar sa kanya ang mga boses na yon. Nanggagaling yon sa boses nila kapitan at sa mga tanod sa kanyang amang si Mang Raul, at isang boses na parang namimilipit sa matinding sakit at napapahiyaw pa ito, at parang boses galing kay Mang Rolly. Kinakabahan mabilis niyang binaybay ang kanilang kinaroroonan, at doon nakita niyang lahat ang naging kalunos-lunos na sinapit ni Mang Rolly at ang mga nagtutulungan at nag-aalala na sila Mang Raul at Kapitan. Nabagsakan pala si Reyes nang may kasagarang laking punong talisay ang kaliwang binti ni Mang Rolly. At yun pala ang dahilan kung bakit hindi agad ito nakabalik sa evacuation. Bali na ang kanyang kaliwang binti at walang paliya ang pag-atungal at pagwawawala nito dahil sa matinding sakit. Hirap din silang pagtulungang buhatin at alisin ang nakadagang puno sa kanyang binti dahil sa medyo inaabot sila ng paghampas ng alon. Pakundo anak, bakit ka narito? Bumalik ka sa evacuation at baka mabagsakan ka ng mga punong kahoy at kung ano-ano pang mga nagliliparan sa paligid. Nag-aalalang sigaw ni Mang Raul sa kanyang anak nang makita siya nito. Ganoon din ang pagkakasabi sa kanya ng mga tanod at ni Kapitan. Subalit sa halip na sundin niya at pakinggan sila ang ginawa niya lumapit pa siya sa kanila at siya'y nagpasyang tumulong sa kanilang buhatin ang nakadagang katawan ng punong talisay sa binti ni Mang Rolly. Wala nang nagawa pa sila Mang Raul, kundi ang pabayaan na lamang siya. Giniginaw man at kinakabahan itong si Mang Pakundo ng mga pagkakataong yon. Ngunit pinilit niya ang sarili niyang maging matatag para sa taong nangangailangan ng tulong at gusto pang mabuhay sa mundo. Nasa ganoon silang sitwasyon nang bigla na lamang may humampas na malaking alon. Inabot sila ng paghampas ng naturang alon na yon
Pumapalahaw na noon si Mang Rolly at paulit-ulit nitong sinasabing gustong-gusto pa niyang mabuhay. Tinapyas na ng ibang mga tanod at pinutol gamit ang kanilang mga dalang itak ang mga sanga ng punong talisay. Subalit, talagang hirap na hirap pa rin silang alisin yon. Muling umarangkada ang paghampas ng malakas na alon sa kanila. Ngunit, kasabay ng paggapang ng alon pabalik sa karagatan ay ang pagbagsak at pagtama sa mismong ulo ni Mang Undo ng isang maliit na bagay. Tumama ito sa kanyang mismong ulo at nakita pa niyang bumagsak sa mismong harapan niya. Pinagmasdan niya itong mabuti at isa itong maliit na bato, ngunit kulay puti at kumikintab. Hindi ito napansin ng mga tanod o maging ni Kapitan at ni Mang Raul, lalong-lalo na ni Mang Rolly. Kung kaya't pasikreto niya itong dinampot. Magaan lamang ito, Sir Jess, at parang isa itong patay na bato, yung kalimitang ikinukuskos sa maitim na pawitan ng kaldero o kawali. Ganoon na ganoon ang itsura noon, Sir Jess. Mabilis niya itong isinilid sa kanyang blusa ng kanyang suot na short na natatakpan ng kanyang suot na kaputi, at muli niyang hinawakan ang punong talisay upang subukang muling iangat. Katulong ang kanyang ama at sina Kapitan nang bigla na lamang may nagsigawan at may mga dumating na tatlong mga kalalakihan ng mga oras na yon. Sila pala, Sir Jess, ay ang kumpare ni Mang Raul, sina Mang Mundoy, Mang Rodolfo at Mang Damian. Tamang-tama, Sir Jess, sapagkat pare-parehong mga maskulados ang pangangatawan ng mga ito. Kung kaya, malaki ang kanilang pag-aasang magagawa na nilang alisin ang nakapatong na katawan ng talisay sa binti ni Mang Rolly. Tulong-tulong sila, kasama si Mang Undo, na nooy may kakaiba ng nararamdaman sa kanyang katawan o sa kanyang sarili mula nang mapasa kamay niya ang kakaibang batong iyon na alam niyang nanggaling sa mismong alon. Sir Jess, ang kaninang giniginaw na kanyang pakiramdam ay napalitan ng paunti-unting paggapang ng init sa kanyang buong katawan. Nakaramdam rin siya ng kakaibang enerhiya at sigla sa kanyang katawan, lalo na nang hawakan niya at binuhat nila ang punong talisay na yon na nakatagan sa binti ni Mang Rolly. Sir Jess, pakiramdam ni Mang Undo ang kaan-kaan lamang ng punong yon, dahilan upang walang kahirap-hirap nilang inalis at inilagay sa isang tabi ang nasabing puno. Hindi lamang yung Sir Jess, katakatakaring parang bumagal at humina na parang nabawasan ang pag-alboroto ng karagatan, bagamat malakas pa rin ang ulan at hangin ng tagpong yon, dahil sa ilang oras na lang ng sandaling yon ay aatake na ang bagyo sa kanilang probinsya. Ngunit maging ang mga nagsisili parang mga bagay sa paligid ay pansin nila Mang Raul na parang kusa nang umiiwas sa kanila. Nang sila'y pabalik na sa kanilang evacuation, kasama ang nanghihinang si Mang Rolly, na nanatili sa isip ni Mang Undo ang tungkol sa kakaibang batong kanyang nakuha at ibinigay sa kanya ng karagatan o nanggaling sa mismong alon. Kanya itong tinititigan ng maigi, walang kurap at walang puknat, habang sila ay nasa evacuation na at kasalukuyan ng umaarangkada ang malakas na ulan, kulog at kidlat at hangin sa labas ng kanilang evacuation. Magaan ito, Sir Jess, maputi, kumikintab at parang magaspang. Wala itong ipinagkaiba, Sir Jess, kung ito'y ihahalin tulad sa batong patay na karaniwang nakikita rin sa mga dalampasigan. Sa awa naman ng Panginoon, Sir Jess, lumipas ang bagyong yon ng walang niisa man sa kanilang mga kabaryo o nila Mang Undo ang napahamak, maliban na nga lang kay Mang Rolly, dahil tuluyan na ngang pinutol ng doktor ang kanyang kaliwang binti, at katulad ng karaniwang nasasaksihan sa tuwing tinatamaan ng bagyo ang kanilang probinsya, ay kaawa-awa ang makikita sa kanilang baryo.
Nariyan, Sir Jess, yung mga wasak-wasak na mga kabahayan, nagliparang mga bubong, mga nabaling mga puno, at sumambulat sa daan, mga basura galing sa karagatan, na nooy makikita sa kanilang dalampasigan. Kitang-kita, Sir Jess, ni Mang Ondo o Mang Pakundo, kung papaanong mababanaag sa itsura ng kanyang mga kabaryo ang matinding alalahanin kung papaano silang muling mag-uumpisa matinding awa para sa kanyang mga kabaryo at sa kanyang sariling pamilya. Ang nooy laman ng kanyang isip. Mabilis na lumipas ang isang buwan, ay muling nakarecover ang lahat ng mga residente sa kanilang baryo sa nangyaring ginawang pamiminsala ng bagyong yon sa kanila. Sa nangyaring yon, Sir Jess, ay mas ninais na lamang nila Mang Raul na sa mismong paanan na lamang ng bundok sila maninirahan sa halip na sa tabing dagat, dahil gibang-giba talaga ang kanilang bahay doon. Ganoon din ang kanilang bangkang gamit sa kanilang pangingisda. Isang araw ay nakita nitong si Mang Raul na tinititigang maigi ni Mang Ondo ang kanyang nakuhang kakaibang batong iyon, kung saan maging si Mang Raul man ay halos hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan, dahil sa alam niyang ang batong iyon nakasalukuyang hawak o nasa kamay ng kanyang anak na si Mang Ondo ay isang mutya. Mabilis niya itong nilapitan at kanyang tinanong tungkol sa bagay na yon. Anak Pakundo, ano yung bagay na nasa kamay mo't parang pilit mong itinatago sa akin? Anak, nakita ko na yung hawak mo kanina. Itay, ano po kayang klaseng bato ito? Itong nakita ko at naramdaman kong tumalsik mula sa malakas na hampas ng alon galing po sa karagatan at bigla na lamang pong tumama sa aking ulo. Tanong niya sa kanyang ama habang paunti-unti na nga niyang ibinubuka ang kanyang kamay at kanyang ipinapakita sa kanyang ama ang nasabing puting bato. At nang ito'y tuluyan na ngang malantad sa kanyang amay, maging itumay, katulad niya, hindi rin niya ito kayang ipaliwanag o sabihin sa kanyang anak kung ano nga bang klaseng bato yon. Makailang beses niya pa itong tinitigan at nagpakamot-kamot pa siya ng kanyang ulo hanggang sa... Teka lang anak, ano bang naging pakiramdam mo? O ang ibig kong sabihin ay, ano ba ang naging kakaibang pakiramdam mo mula nang mapa sa kamay mo ang batong ito na sinasabi mong nanggaling sa alon noong kasagsagan ng bagyo sa ating baryo? Nagtatakang tanong niya kay Mang Undo. Sinagot naman siya ng walang pagdadalawang isip ni Mang Pakundo at sinabing, Itay, ang totoo po, mula po nang mapa sa kamay ko ang batong yan, ay marami po akong nararamdaman at napapansing kakaiba at pagbabago sa aking katawan. Palagi na lamang pong masigla at payapa ang pakiramdam ko na kahit pa'y marami tayong problemang kinakaharap, subalit nananatiling kalmado at mahinahon ang isip ko na parang iyon po ang palaging sinasabi ng isip ko, Itay. Nang marinig yun ni Mang Raul sa anak, ay doon pa lamang nanariwa sa isip niya ang mga sinabi ni Tatang Delpin sa kanya noong nabubuhay pa ito, ang hula ng matanda tungkol kay Mang Pakundo na si Mang Pakundo o ang kanyang anak ay nakatadhanang bibiyayaan ng kalikasan o ng karagatan ng isang mutya na siyang magpapabago sa kanilang buhay. Anak Pakundo, makinig ka. Ang puting batong ito ay isang mutya. Mutyang galing sa karagatan, galing sa alon, anak. At anak, ipinagkaloob sa iyo ito ng karagatan. Anak, wag na wag mo itong ipagsasasabi o ikwikwento sa iba. Higit sa lahat, ang ipagyabang ito. Dahil ang sino mang taong mabiyayaan nito ay siswertihin sa anumang bagay. Sagot sa kanya at paalala ng kanyang amang si Mang Raul. Ibig po bang sabihin ni Tay ay may bisa po ito? Sa oras po natin po itong subukan. Halimbawa na lamang po, Itay, sa sabong. Sa sinabing yun ni Mang Ondo sa kanyang ama, ay napaisip si Mang Raul, sabay wikang, kung sa bagay anak, tamang-tama. Sa susunod na linggo'y balita ko'y dadalo
sa magaganap na sultada o sabong sa Ilaya, si Mang Palusot. Wala namang masama anak kung ating susubukang kargahan ng mutyang galing sa alon ang ating mga panabong na isang abuhin. Basta't ipangako mo anak, sa ating dalawa lamang ito ha. Huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino, kahit pa kay inay mo. Pagsang-ayon naman ang isinagot sa kanya ni Mang Undo at ang ginawa ni Mang Raul sa nasabing mutyang bato na galing sa alon ay kiniskis niya ito gamit lamang ang kanyang kukong. Nasa kanyang hinlalaki, marupok at medyo malambot lamang ito dahilan upang magawa niya itong kuskusin ng kanyang kuko at ng sa kanyang tansay. Sasapat na yon upang ilagay sa maliit na pirasong pinilipit na palaray. Pansamantalan niyang itinigil ang kanyang ginagawang pagkiskis doon. Pakondo, makinig ka. Nakikita mo ba itong binilot na palara ng sigarilyong ito? Anak, naglalaman ito ng kiniskis galing sa batong siyang mutya ng alon. At ito anak, ang ating isisiksik sa paanan ng ating abuhin, malapit o kadikit ng tare, upang siyang magsilbi nating anting-anting o kargada o swerte sa sabong. Paliwanag sa kanya ng kanyang amang si Mang Raul, parehong naging larawan at banaag ng labis-labis na kasabikan ang itsura, ang mag-amang si Mang Raul at ang naoy binatilyo pa lamang na si Mang Pakundo, dahil pareho nilang gustong malaman kung tunay nga ba o talaga bang totoong mutya galing sa alon o ng karagatan ang kakaibang batong yon na ipinagkaloob kay Mang Undo. Malakas talaga ang pakiramdam ni Mang Raul na tunay na mutyang sa alon ang aksidenteng nakita ni Mang Undo, dahil katulad ng anyo o larawan ng batong yon sa mga naririnig niyang ikinikwento sa kanila ng mga matatandang magsasabong at maging mga manggagamot sa kanilang baryo noon, at kalimitang ibinibigay ng karagatan ang mutyang galing sa alon sa tuwing kasagsagan ng bagyo. At ang lahat ng yon, Sir Jess, ay tumugma nang makita yun ni Mang Undo at kasagsagan ng bagyo nang iyon ay ipagkaloob sa kanya ng karagatan. Higit sa lahat, Sir Jess, ay ang mga katagang ibinulong sa kanya at sinabi ng isang matandang magsasabong na si Tatang Dilpin na kanyang sinabing bibiyayaan ng karagatan ng mutya ang kanyang panganay na anak na si Mang Undo na siyang magdadala ng swerte sa kanilang buhay. Pinaniniwalaan kasi, Sir Jess, sa kanilang lugar na kapag ka nagbigkas ng mga pao ng kataga ang isang tao, bago ito magpaalam sa mundo, ay paniguradong nagkakatotoo yon. Lalong-lalo na kung ang nagsabi noon ay isang matandang nasa katanghalian na ng kanyang buhay na kagaya na lamang ni Tatang Dilpin. Hanggang sa ito na nga, Sir Jess, dumating na nga ang itinakdang araw na dadalo sa Ilaya itong si Mang Palusot. May kasama itong sarili niyang magtatari at dalawang sa tingin nila Mang Raul ay kanyang mga kumpare. Iisa lang, Sir Jess, ang kanilang dalang panabong at isa yung binabaing panuksukan o kung tawagin ay sinibalang. Paglapat pa lamang ng kanyang kaliwang paa sa loob ng sabungan ay dumagundong na ang sigawan ng lahat ng mga mamumusta. Hindi pa nakontento ang mga ito, paulit-ulit pa nilang isinisigaw ang pangalan ni Mang Palusot, ang magsasabong na nagtataglay ng mutyang galing sa uri o di kaya'y galing sa lahi ng mga ahas na kung tawagin ay palos. Samantalang may mga pailan-ilan na ring mga magsasabong sa labas o gilid ng sabungang gawa sa sinaunang bakod. May mga dala silang tig-iisang mga manok panabong. At katulad ng nakasanayan, sa tuwing itong si Mang Palusot ay nasa sabungan, ay palagi na lamang siya ang priority ng Kristo at ng sentensyador. Sa madaling salita po, Sir Jess, ang panabong niya ang palaging nauunang tinatarian at inihahanap ng katapat. VIP, ika nga, itong si Mang Palusot, kasagsagan ng kanyang pagiging sikat noon sa kanilang baryo at bayan. Isinasantabi muna
ng sentensyador ang ibang mga magsasabong dahil kay Mang Palusot. Muling iginala ni Mang Palusot ang kanyang paningin sa lahat ng mga magsasabong na nasa labas ng sabungan. Kanyang kinilatis ang mga ito, lalong-lalo na nga ang kani-kanilang mga hawak o dalang mga panabong. Wala. Dismayado siya kung titingnan dahil tila hindi niya kursunada ang mga dalang panabong ng mga ito, hanggang sa makita niyang papalapit na sa sabungan ang nooy kararating lang na sina Mang Raul, Mang Rodolfo, Mang Damiana at si Mang Mondoy, kasama siyempre ang may bitbit na bayong na naglalaman ng isang abuhing panabong na si Mang Pakundo. Ganoon din ang kumpari ni Mang Raul, may bitbit din silang mga tig-iisang panabong, ngunit higit na nagkaroon ng interes sa dalang panabong ni Mang Raul itong si Mang Palusot, kahit pa'y hindi pa niya ito nakikita kung anong klaseng manok panabong ang kanilang dala o ng kanyang anak, dahil nga sa ito'y nasa loob pa ng bayong. Ang kanyang interes na yun, Sir Jess, ang siyang nag-udyok sa kanya upang sila'y lapitan ni Mang Palusot at nagwikang, Magandang hapon, Raul. At maging sa inyong mga kasama. Raul, hindi ko inaasahang paparito ka sa Ilaya upang dumalo sa magaganap na sabong. Alam mo, Raul, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nagustuhan ko ang laban ng iyong malaginto noong tayo'y magkaharap ng minsan. At gusto ko, Raul, kung ano man ang panabong na dala mo ngayon ay siyang ating itatapat sa aking panuksukan o sinibalang. Totoo po ba, Mang Palusot? Yun din po sana ang nais ko at sadya namin dito. Ang muli po kayong makaharap at maitapat sa inyong panabong ang aming abuhin. Labis po akong nagpapasalamat sa inyo dahil kayo po mismo ang unang lumapit sa amin at pinili nyo ang aming panabong. Sa dinami-rami po ng mga magsasabong dito ngayon na may mga dalang panabong, maraming salamat pong muli, Mang Palusot. Bien. Sagot naman sa kanya ni Mang Raul, at pagkatapos din ng kanilang mga pag-uusap na yon, ay wala na nga silang inaksaya at sinayang pang oras. Magkasabay na nga nilang tinarian ang kanilang mga panabong. Nagmistulang may mga grupo ng mga bubuyog sa paligid ng sabungan dahil sa mga bulong-bulungang inililikha ng lahat ng mga taong nasa paligid ng sabungan. Pinatarian na nga ni Mang Palusot ang kanyang panuksukan sa kanyang personal na magtatari. Wala naman siyang ginawang usal sa kanilang panuksukan o maging mutyang idinidikit sa paanan malapit sa tari ng panuksukan. Sa halip ay kampante lamang itong makikitang nakatayo sa gilid ng sabungan. Ngunit kapansin-pansin ang suot nitong kwintas na may nakapendant na isang bilog na bagay, kulay puti, at parang kasing laki o masasabing mas maliit pa ito sa Jolens. Iyon na marahil, Sir Jess, ang kanyang mutyang galing sa palus. Samantalang mismong si Mang Raul na ang nagtari sa kanilang abuhin at pasimple na nga niyang isiniksik sa paanan ng abuhin katabi ng tari ang pinilipit na palarang, naglalaman ng kiniskis na galing sa bato o mutya ng alon, habang kasalukuyang makikitang nakatalikod sa kanya ang abuhin at nananatili itong hawak ni Mang Rodolfo. Samantalang abalang-abala ang Kristo, katulong ang sentensyador sa pagkolekta ng mga pusta. Di hamak na mas nakalalamang ang pusta sa panuksukan ni Mang Palusot kesa sa abuhin nila Mang Raul. Ganoon pa may, ikinasa pa rin ang paghaharap ng dalawang panabong. Magkasabay na nga nila itong dinala sa gitnang bahagi ng ruwedang nooy. Nagkaroon na ng nakakabinging sigawan kahit pa hindi pa inuumpisahang bitawan ang dalawang panabong. Hindi lamang ang nooy binata pang si Mang Undo o si Mang Pakundo ang nakakaramdam ng matinding kaba at takot sa magiging kinahinatnan ng laban ng kanilang abuhin sa panuksukan ni Mang Palusot, kundi maging ang mga kumpare ni Mang Raul at iba pang labis na nagtiwala sa kakayanan ng kanilang abuhin. Raul,
Muli mo sana akong pakitaan at bigyan ng isang magandang salpukan. Uwi ka ni Mang Palusot sa kaharap na si Mang Raul habang pareho na nga silang makikitang hawak sa gitna ng sabungan ang kani-kanilang mga panabong. Hindi ko may papangako yan sa iyo, Mang Palusot. Pero sa tingin ko ay iyon ang gagawin ng aming panabong. Pagkatapos noon, Sir Jess, ay paunti-unti na nga nilang dahan-dahang inilapag sa lupang sahig ng sabungan. Bumanat kaagad ng walang palya at sunod-sunod na mga mabibilis na pagpalo at pag-atake ang panuksukan sa abuhin at hindi yon napaghandaan ng abuhin. Dahilan upang ito'y tumalsik sa gilid ng ruweda, hindi pa man ito tuluyang nakakabangon sa lupang kanyang pinalulugmukay na andyan na ulit sa kanyang harapan ang papasugod na panuksukan. Pinilit itong salubungin ng abuhin sa ere. Malalakas na pagaspas galing sa kanilang mga pakpak. Ang kasalukuyang nooy maririnig sa gitnang bahagi ng sabungan. Kitang-kita ng lahat, Sir Jess, kung papaanong ibinaon ng panuksukan ang kanyang tari sa katawan ng abuhin. Ngunit ni kaunting patak ng dugo sa sahig ng sabungan ay katakatakang wala silang makita. Bagay na ikinagulat ng lahat, lalong-lalo na nga, Sir Jess, nang mapansin yon nila Mang Palusot at maging nila Mang Raul dahil sa sunod-sunod na ginawang pagbaon at hugot ng tari sa abuhin ay papaanong ni kaunting dugo o patak ng dugo ay wala silang makita sa sahig ng sabungan. Magkaatalikuran silang dalawang bumagsak sa lupa. Naunang umatake ang abuhin sa panuksukan. Sapul ito sa kanyang dibdib. Ngunit tila dumulas lang ang tari ng abuhin sa dibdib ng panuksukan. Muling nakita ng lahat kung papaanong tumanti ng pagkalawit at pagpalo ng tari ang abuhin sa panuksukan. Ngunit bigong-bigo talaga itong ibaon ang tari sa kanyang katawan at naging taliwas naman yon sa ginagawang pag-atake ng panuksukan ni Mang Palusot sa abuhin ni Mang Raul. Dahil bagamat bumabaon ito sa katawan ng abuhin, ngunit parang hindi ito nasusugatan kung ito'y titingnan. Para itong pumapalo sa tubig o sa dagat. Isang napakagandang laban, ngunit misteryoso at puno ng kababalaghang. Palitan ng pagpalo ang kasalukuyang nasasaksihan ng lahat ng mga nasa sabungan. Diyos ko po, pare, anong milagro ito? Tumanda na ako, pare, sa larangan ng pagsasabong, pero ngayon lang ako nakakita ng gantong labanan ng dalawang panabong. Pare, nananaginip lang ata ako, pare. Nagtataka at nanginginig na pagkakasabi ng isang mamang magsasabong sa kanyang katabing mamumusta. Ako din, pare, malakas ang kutob kong. Ang abuhin na yan ay may kargang mutya sa kanyang katawan. Tingnan mo't ni hindi man lang hinihingal. Samantalang ang panuksukan ni Palusot parang pagod na, pare. Totoo ang kanyang sinabi, Sir Jess, dahil kung titingnan ang dalawang nagsasalpukan, nagigirian at nagdidikdikan at halos inikot na nga nila ang gilid at loob ng sabungan, ay mahahalata at kapansin-pansin talagang di hamak na mas malakas pa rin kung titingnan ang abuhin kaysa panuksukan. Huwag tayong kasiguro, pare. Marami na akong nakitang ganyang labanan. Ang inaakala mong hinihingal na ay siya palang nagtatagumpay sa hulihan ng kanilang salpukan. Nang bigla na lamang lumipad sa ere ang panuksukan, matapos niyang ilagan ang malakas na palo ng abuhin sa kanya, bumuelo ito at takmang papalo sa ulo ng nooy makisig na nakatayo sa lupang abuhin. Ngunit hindi talaga nagpapigil ang abuhin. Kagaya ng naunay, sinalubong niya ang panuksukan. Bagsak silang dalawa sa sahig ng sabungan at parehong hirap ng tumayo dahil sa mahigpit ng nakabaon sa kilikili ng panuksukan ang tari ng abuhin. Sanhi upang ito'y makikita ng hirap ng huminga at meron ng namumuong mapupulang mga dugo na lumalabas sa kanyang nakabukang tuka. Ganoon din ang tari ng panuksukan.
Makikita rin itong nakabaon sa dibdib ng abuhin, ngunit ni hindi man lang ito kababakasan ng panghihina. Nahihirapan lamang itong tumayo dahil sa mahigpit ang pagkakabaon ng kanyang tari sa kilikili ng panuksukan. Kinakabahan at nagtatakang nilapitan sila ng sentensyador kasama sila Mang Raul at Mang Palusot, at nang kanila itong pinaghiwalay ay nakita nilang patay na at wala ng buhay ang panuksukan ni Mang Palusot. Hindi lamang yung Sir Jess, ang labis na ikinamilog ng kanilang mga mata ay ang tinamo nitong kaisa-isahang tama ng tari sa kanyang kilikili. Dahil Sir Jess, butas na ito at gibang-giba na kung ito'y ilalarawan ay para itong binaril o tinamaan ng bagyo. Wasak na wasak at talagang hinding-hindi na ito mabubuhay pa sa kanyang tinamong tamang yon. Ngunit ang abuhin ay ni isang kudlit. Sa kanyang katawan ay wala itong tinamo. Galing sa tari ng panuksukan, nagsigawan at halos maglupasay ang lahat ng mga mamumustang pumusta sa abuhin ni Mang Raul. Lalong-lalo na nga Sir Jess, ang mga kumpare ni Mang Raul, at siyempre ang nooy binatang si Mang Pakundo. Halos hindi siya makapaniwalang sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magkaroon ng mutya itong si Mang Palusot ay sila pa lang ang nakatalo sa kanyang panabong. Parang Raul, paano mo nagawang talunin ang panuksukan ni Mang Palusot? Pare, ang galing mo! Pagmamayabang na tanong sa kanya ni Mang Rodolfo, ganoon din nila Mang Damian at Mang Mundoy habang nasa kanilang panig na ang bihag na panuksukan. Mga pare, hindi ako, kundi ang panabong kong abuhin ang tumalo sa panuksukan ni Palusot. Walang hiya mga pare oh. Anong tingin nyo sa akin? Abuhing panabong? Ha 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 ha. Pabiro at masayang sagot naman sa kanila ni Mang Raul. Maraming salamat sa pinakitang laban ng iyong abuhin. Masaya ako, Raul, sa kabila ng aming pagkatalo. Raul, nais ko pa sanang humingi ng pagkakataon sa iyo. Bigla ang wika sa kanila ni Mang Palusot habang papalapit na sila kina Mang Raul. Basta't kayo po, Mang Palusot, ay nakahanda po kaming pagbigyan kayo. Sagot sa kanya ni Mang Raul, samantalang nananatili lamang na nakamasid sa kanila ang nooy masayang-masayang binatang si Mang Pakundo. Hindi lang 4 na beses Sir Jess na nakipaglaban ng sabong sa kanila si Mang Palusot, at alinman sa kanyang mga matitibay na mga panabong ang kanyang pilit na itinatapat sa panabong nila Mang Raul sa tuwing sila ay magkikita saan mang lugar na may magaganap na sabong, gamit ang kanyang mutyang sapalos na siyang nagbibigay swerte sa kanya sa anumang sabungang kanyang puntahan. Ngunit nabigo silang manalo sa panabong nila Mang Raul na kinargahan ng mutyang galing sa alon, hanggang sa siya'y sumuko na at tumigil na sa pagsasabong, at ang pumalit sa kanyang pagiging tanyag ay si Mang Raul. Masasabi talagang swerte sa kanilang buhay ang nasabing mutyang galing sa alon, hindi lamang sa larangan ng sabong, kundi maging sa iba pang mga bagay. Sunod-sunod at walang palyang swerte ang kanilang natanggap. Nagkaroon sila ng magandang buhay na kailanmay hindi narating ng kanilang mga kabaryo. Subalit sa kabila ng kanilang mga tinatamasang yaman na yon, ay kailanmay ay hindi sila nilamon ng kasakiman at kahambugan. Sa halip ay mas lalo pa nilang ipinakita at ipinaramdam sa lahat ng sinumang mga taong kumakatok sa kanilang pintuan, kakilala man o hindi, kabaryo man nila o hindi, maging taga-ibang lugar, upang humingi ng tulong pinansyal. Bukas ang kanilang palad at pintuan ng kanilang malaking bahay sa sinumang mga taong nangangailangan, lalong-lalo na nga Sir Jess. Sa tuwing may malakas na bagyong tatama sa kanilang baryo, ang kanilang malaki at matibay na tahanan ang naging unang silungan ng kanilang mga kabaryo. Dahil sa matibay ang paninindigan ni Mang Raul,
na ang yamang bigay ng Panginoong Diyos ay hindi dapat ipagdamot kanino man. Ibinigay yun sa kanila ng Panginoon, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa mga taong minsan ding naging tulad nila. At katulad ni Mang Palusot, noong kasagsagan pa ng kanyang katanyagan sa larangan ng sabong, ay kung sino-sino rin ang mga magsasabong ang nagtangkang agawin sa kanila ang pagiging tanyag, subalit bigo ang mga ito, hanggang sa dumating na ang panahong pumanaw na ang ama ni Mang Pakundo na si Mang Raul. Dinagsa ng maraming tao ang kanyang burol, mga taong galing pa sa kanilang kadikit baryo, mga taong kanilang tinulungan, bumaha ng luha, pakikiramay at pasasalamat sa mga kabutihang loob at tulong na walang anumang hinihinging kapalit. Ang nooy maririnig na binabanggit ng lahat ng mga taong nakikiramay sa burol ni Mang Raul, na iwan sa pangangalaga ni Mang Pakundo ang mutyang galing sa alon. Siya na rin ang nagsilbing ama sa kanilang pamilya, kahit pa siya'y meron ng sariling pamilya noon. Nagpatuloy siya sa pagsasabong at kung saan saang lugar o bayan na sakop ng Visayas, nakakarating itong si Mang Pakundo. Dala ang kanyang mutyang sa alon at kasama niya ang mga anak ng kumpari ng kanyang amang si Mang Raul, na silang nagsisilbing alalay niya sa bawat sabungang kanyang puntahan. At dahil sa kanyang kayamanang tinatamasa noon, ay nagsisilbi na lamang na aliwan o libangan niya ang sabong. Subalit ang katotohanan ay lahat ng kanyang kinikita, Sir Jess, sa sabong ay napupunta sa lahat ng mga nangangailangan. Inilalaan niya yon para sa mga nasalanta ng bagyo, dahil doon nagsimula ang lahat. Sa bagyo nagmula ang kanyang mutya, at para sa kanya, ang swerte ng mutyang yon ay doon din niya ilalaan sa mga taong nasalanta ng bagyo. Tinawag na rin siya at naging bansag na sa kanya ang pangalan at tawag na si Don Pakundo, ang sabongerong may mutyang galing sa alon. Isang araw noon, Sir Jess, isang bagito o baguhang katulad ng bulaklak, bumubukadkad pa lamang o pasibol pa lamang ang kanyang pagiging tanyag, ang binatang magsasabong at bantog, uusap-usapang may taglay na mutya, mutyang galing sa gabi. At siya ay si Mang Efren. Mga kamundo, lalong-lalo na po sa mga nakikinig sa ating kwento ngayon na hindi pa nakapag-subscribe sa ating munting channel. Ang nangyaring salpukan po ng panabong nila Mang Pakundo at Mang Efren ay mapapakinggan niyo po sa isa sa ating kwentong ating pong pinamagatang Ang Mutyang Tumalo sa Mutyang sa Gabi. Doon niyo po mapapakinggan ang buong kwento tungkol sa banggaan at girian ng panabong ni Mang Pakundo at ni Mang Efren. Nagpilit si Mang Efren na higitan ang bawat panabong ni Don Pakundo. Higit sa lahat ay ang ipahiya siya nito sa lahat upang siya lang ang maging kaisa-isahang tanyag at kilalang magsasabong. Subalit maging ang kanyang mutyang galing sa gabi ay hindi rin umubra sa lakas at bisa ng swerteng hatid ng mutyang galing sa alon. Giniba at winasak lamang ang katawan ng panabong ni Mang Efren nang makabangga ito ng manok ni Mang Pakundo, kung saan tanging si Mang Pakundo lang ang kauna-unahang magsasabong na gumapi o kumontra sa mutya ni Mang Efren. Si Mang Pakundo o si Don Pakundo na labis-labis na kinaiinggitan ni Mang Efren. Nang mga panahong iyon, nagpatuloy ang pagiging tanyag at pagiging matulungin sa kapwa ni Mang Pakundo hanggang sa siya'y pumanaw sa edad na 91, ay ang pagtulong pa rin sa kapwa ang kanyang hinihiling at inaasahang gagawin ng kanyang panganay na anak matapos niyang ipamana o ibigay sa kanyang panganay na anak ang mutyang bato na galing sa alon. Yan po, Sir Jess, ang buong kwento. Ang buong kwento tungkol sa buhay ni Mang Undo, ni Mang Pakundo, o mas kilala sa tawag na Don Pakundo, sa kung papaano niya nakuha at aksidenteng ibinigay sa kanya ng karagatan
ang mutyang galing sa alon at kung papaano niya ito ginamit sa mabuti. Sana po, Sir Jess, ay nagustuhan po ng inyong mga tagapakinig ang kwentong ito. Higit po sa lahat ay ang kapulutan ng aral, ang pagtulong ay walang pinipiling panahon at ang pera o kayamanang galing sa Diyos o bigay ng Panginoon ay hindi dapat natin ipagdamot, lalo na sa mga nangangailangan, katulad na lamang, Sir Jess, ng pamilya ni Mang Pakundo. At kung tayo man na mabiyayaan ng mutya, ay marapat lang na ito'y gamitin sa mabuti at huwag sa kabulastugan. Muli po, Sir Jess, salamat po sa iyo at sa inyo pong channel. Tunay nga at sadyang napakahiwaga ng mundong ating ginagalawan. Maraming mga nagaganap at nangyayaring kailanmay hindi kayang ipaliwanag ni numan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig at pagsubaybay. Magandang araw po.